cherry tomato dito sa ating aquaponics. So andito pa rin yung ating sili, madami pa rin siyang bunga. Then nagtanim tayo rito ng cherry tomato. So yung cherry tomato natin ay nag-uumpisa ng mamulaklak. Ayan, bulaklak na po yung cherry tomato natin. Ayan. So ang dami niyang bulaklak. Ayan. Nandito pa rin yung ating sili. Ayan. Mumunga pa rin. So ayan, ilang puno to? Isa, dalawa, walong puno ng cherry tomato yung linagay natin dito sa ating aquaponics setup. Then sa ilalim naglagay tayo ng mga upland kangkong. Ayan, may panibagong tubo na naman yung ating upland kangkong. Gawa yung tanim natin dating upland kangkong ay naulam na po natin. Ayan yung mga naputol. Ayan, so tutubo uli yan. Titingnan natin kung ano yung magiging result nito dito sa ating aquaponics, itong cherry tomato na to. Ayan, sana magtuloy yung bunga niya. Lamang mga kagaya, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Isang pinagpalang umaga na naman mga kagaya. So last week sold out na yung for harvest natin. So bakante na tong area na to. Ayan. Yan yung buong area. Nabenta na natin lahat yan. So kailangan na natin ulit palitan ng panibagong punla. Naka-ready na yung punla natin. And itatanim na natin ito ngayon. So 150 po yan. Ayun pa, mayroon pa doon mga punla. So pupunuin natin ito ngayon at para sunod-sunod yung harvest natin. So by next week eto mayroon tayo, ayan, for harvest natin. Tapos yan, madami-dami din po yan. So sana umabot yan sa fiesta rito. Ayan. So samahan nyo ako habang nililipat tong mga lettuce dito sa ating cup. Pupunuin natin ito ngayon. Good morning mga kagaya. So naayos na natin to, individually pack, dadalhin sa alabang. Kanya-kanya plastic po yan. So halos na sold out na natin yung for harvest this week. Ayan, itong kalahati nito yung for harvest natin. Itong nakahiwalay na 6 is bayad na po to. Dadaanan na lang ni customer. So itong kalahati kasi nitong taniman natin, ang kabuuan nito is 150. Ayan. Halos na sold na natin yung 110, 120 kasi ito 40 heads na lang yung natitira na yan. Mauubos na rin po yan, gagawa ng sa suki lang natin.
ubos na yan. Ayan. Then mapapansin nyo, ayan, may mga nakasabit na, ano bang tawag dyan, banderitas. Malapit na mag-fiesta kasi dito sa aming lugar. Jack, kukulangin na yung ating lettuce. Ayan lang. Yan yung kagandahan, o ito yung part na masarap sa pagtatanim, yung pinebenta na natin na ating produce. Yun lamang mga kagaya. Ingat po tayong lahat. Yan, fresh na fresh ang ating lettuce. lamang mga kagaya. Maraming salamat. Good morning mga kagaya. Ginigising na tayo ng ating alaga. Ito pag lalabas tayo ng pinto. Nakabang na tong aso natin. Gusto niyan magpakarga. Ayan o. Ayan, kumakawag-kawag ng buntot. Ayan o. Simisilip na o. Ayan o. Makulit yung magnanay na yan. Tingnan nyo. Labas tayo. O. Ayan na. Kumakit na. O. Ayan. Tingnan nyo. Ayan o. Aray. O. Makulit yung dalaw niyan. Gusto na kagad yan magpakarga. Pakarga. Ayan. Gusto niya kinakarga paglabas. Tingnan nyo yan kung gaano kakulit yan. Yung nagnanay niya yan, makulit yan.
So ngayon, tatry niya. Tingnan natin kung may makukuha siya. Ayan. Ready? Ayan. Dapat malaki ang mahuli mo ha. Oops. Hilahin mo konti. Wala pa? Baka natakot sa'yo. Ayan, kinain na eh. Hilahin mo na, bigla. Uy! Ayan. Yan, nakahuli na. Tingnan natin kung gaano kalaki yung huli niya. Talaga ha? Ay, hindi pa patalo. Grabe mga kagaya. Tingnan nyo. Ito yung palad ko, oh. Mas malaki sa palad ko. So, kikilo nga natin. Tingnan natin kung ano. Ganda, oh. Oh. Ayan. Ay, nako. Halos kalahati, oh. Grabe. Kalahati na, mi. Ah, magaling, ah. Mukhang tatalunin ako, ah. Dapat 4 na piraso din, ah. Kung ilan yung mahuhuli mo. Ilang kilo. Isang pinagpalang hapon na naman mga kagaya. So ngayon magpupunla tayo. Gawa ng marami na tayong bakante dahil madami tayong na bentang lettuce. So ito yung hinarvest lang natin. Yung pinabulaklak natin noong April 2. So yun yung ipupunla natin ngayon dito. Yan. So hindi na natin kailangan bumili ng buto. Libre na yung buto natin. At yun na rin itatanim natin. Tested na po yan kasi yung mga nung nakaraang taon nagpabulaklak tayo tapos yun din ang ginamit natin. Ayan. So yan ang gagamitin natin yung pampunla. Yung butong to na harvest natin last April 2. Yan. So siguro sa ganitong kadami, ilang grams kaya ito. Hindi ko tinimbang kung ilang grams. Mga siguro 4 na cycle natin magagamit to. Ito madami na kasi yan eh. Yung ganito karami, 1,000 na po yung buto na yan. So pag binili natin yan sa online store, mahal din yan. So malaki na rin yung matitipid natin. Yan. Kung gusto natin makatipid ng ginagamit na buto, pwede tayo magpa-bulaklak. Then i-harvest natin. So ngayon, ito sterilize na to. Magpupunla na lang ako. So ipupunla natin to. Lagyan po natin ng date para ano siya, alam natin kung kailan natin pinunla. Kasi 12 to 15 days pwede na natin i-transplant yan. Pagka nakakita na tayo ng 3 dahon, pwede na natin i-transplant. So yun lamang mga kagaya. Punla na naman tayo. Gawa ng madami tayong nabenta. So weekly tayo nagpupunla para weekly rin yung harvest natin. Maraming salamat. Tatlong piraso po sa isang plastic yung ilalagay natin. Para tapos tatanggalin natin yung mga lumang dahon sa baba. Ayan po oh. Nalago. Sulit na sulit si customer.
Siguradong matutuwa na naman yung bisita natin dito sa ating harvest na lettuce ngayon. Kaya nga tuwing pumapasyal sila rito sa Tagaytay, talagang dumediretso sila dito sa aming bahay para bumili lang ng aming lettuce. Kayo rin po mga kung napapanood nyo tong video na to, baka magaway kayo dito banda sa Tagaytay, parting Alfonso, daan po kayo dito sa amin, baka matimingan nyo may harvest kami, pwede kayo bumili ng aming lettuce. Ayan, medyo masikip na po sa plastic. Ayan, pag kinumpara mo sa per kilo ay nakakalamang po tayo. Sariwang sariwa, tapos ang dami na rin niya. Ayan, sige. Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya, dahil sa Father's Day ngayon. Sold out yung ating lettuce na dapat sa linggo na to. Ito yung mga bagong tanim na, yung palit na natin doon sa mga nabenta natin. So sold out ngayon, madami tayong customer. Yung walk-in customer, daming bumili sa atin. Pati yung display natin sa labas, ubos talaga siya. Yan. Pati nga brown eggs, nabili rin sa atin ngayong araw na to. So madami tayong nabenta sa araw na ito. At salamat na lang. Kahit na hindi natin ito naman 2 days, 3 days pa for harvest ng mga to.
bukas may parating akong customer na papasyal din dito sa bahay. So ito, kahit hindi pa for harvest, mga 3 days pa, mapipilian na natin yung malalaki na pwede nilang bilhin para bukas sa ating parating na customer. Yun lamang mga kagaya, maraming salamat at madami-dami tayong nabenta sa araw na ito. Mamaya magpupunla uli ako para palitan na yung mga na bili sa ating lettuce. Yun lamang. Salamat. Happy Father's Day sa lahat. Ulam natin for today. Yan. Fresh kangkong sitaw. Nandito lang sa ating bakuran yan. Kamatis. Ulo ng salmon. Isisigang natin yan. Masarap ngayon yung may sabaw, mga kagaya. Tayo ngayong cook. Ngayong Father's Day, tayo yung magluluto ng ulam.
mapagpalang umaga na naman mga kagaya. Nangangamoy hinog na langka na itong ano natin dito. So, titingnan natin kung alin yung hinog ngayon dyan sa bunga ng ating langka. Ganda na yung ating langka, pati dito sa baba, oh, may bunga. Oh. So, kunin natin ha, tingnan natin kung alin. Ito mga kagaya, mabango, saka malambot na. So ito yung ano natin, i-harvest ngayon. Tingnan natin. Ang sarap po nitong langka namin mga kagaya. Ito na mga kagaya, oh. Ang bango. Abutin mo na. Ayan. Sarap niyan. Good morning from Ning Sleepy Greens. So kuha tayo ng dragon fruit. Para sa tanghalian natin, meron tayong prutas. Ayan. Kunin na natin. Sa isa pa lang pagbunga niya eh. Hindi pa sabay-sabay. Kaya ito, kakainin muna natin. Wala muna tayong pambenta. Hintayin na muna nating makadami tayo bago tayo magbenta. Ito, ang sarap oh. Kunin na natin tong isa. Aray ko, may mga tinik. Yan. Halos 1 kilo na yan, yung dalawa. Yan, ang ganda. Ito yung mga susunod na i-harvest natin pagka namulan na. Yan. Yan, next month madami tayong ma-harvest. Ayan. May mga pasunod pang usbong. Bukod dito sa bunga na, may mga pasunod pang usbong. Ayan, no. Antabayanan nyo to mga kagaya, next month magbebenta na tayo. Itong naunang bunga, syempre, tayo ang kakain. Ayan, oh. Ito, bulaklak. Ayan, mga bunga. So, bagong sibol. Dami natin kamote tak. So ngayon, tatry na natin mamingwit. So, para makahuli tayo. Tingnan natin na mga kagaya. Pipiliin lang natin yung malaki. Uy, ayan. May kumagat. Oh, yun, oh, ganda oh. Ganda na ng size mga kagaya. Ayan, tingnan mo yung size. Yung size nito is, ayan. 4. Ayan. So tingnan natin yung ano ha, yung kung ilang gram to. Sige kayo dyan tabi. Ayaw pa kilo ha. Tingnan kung ilang gram. 1/4. So mga kagaya, kung 1/4 to, 4 na piraso, may 1 kilo na tayo. So tatry natin mag huli kahit mga 1 kilo ngayon. Para may pang-ulam tayo. Ang gaganda na ng size, ang tataba. Ayan.
Ayan. Malalaki na. Mga kagaya, sobrang laki na. Talagang pang ulam na. So, sukatin natin uli kung ilan. Kanina 1/4. Ito, tingnan natin. Ayan mahigit 1/4. So, ang ganda na ng size ng ating tilapia. Pwede na pang benta, pwede pang ulam. No. Ito mga kagaya, maliit pa. So, pero pwede na rin. Kaya lang hindi natin kukunin to. Yan. Kung malalaki lang kukunin natin. Pero kung sa pwede na siyang kainin. Kaya lang ayaw ko pang kunin. So, papakawalan natin to. Ang taba mga kagaya, sobrang taba. Tingnan natin to kung ilang grams din. Yan. Ito halos magkakalahating kilo. Kulang na lang ng 2 guhit. Kalahating kilo. Malaki na kagaya. Yan ang kasarapan ng mayroon kayong alagang tilapia. Ito ay aquaponics. Sarap. So, huli pa tayo. Isa pa. Taba. Taba ng ating tilapia. Yan. Laki. Grabe. Laki. Yan. Ay. Laki rin. So, tingnan natin kung ilang grams din to. Ayan, halos magkalahati rin. Ayan. So, mga kagaya, solve na yung ulam natin sa araw na to. Solve na ang ulam natin sa araw na to. Tingnan natin kung ilang kilo to lahat. Ayan, ang lala. Maganda. Grabe. Tingnan natin kung ilang kilo yung pang-ulam natin. Ayan. Isa't kalahati. So, isa't kalahati Ay, halos 1 3/4. Sulit na mga kagaya. Ayan. Sulit na. So, ito na mga kagaya. Laking tulong ng ating mga tilapia dyan. Pag kailangan natin ng ulam, kukuha lang tayo. At yan. So may pang ulam na tayo. Biruin mo yan, yung 4 na piraso na yan. So halos 1 3/4. So yung nahuli nating maliit na kanina, pinakawalan natin. Actually hindi na maliit yun, pwede na rin kainin. Kaya lang pinipili lang natin yung talagang malaki. So ito ngayon ay ililinisan natin. At pwede nating prituhin, gataan. Kasi may marami rin tayong mga gulay dito na pang sahog dito. So yun lamang mga kagaya. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo yung video na to, pa-like and share naman. And subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Isang pinagpalang umaga na naman mga kagaya. So yung gagawin natin ngayon is magpapatubo tayo ng cuttings. Cuttings ng Madre de Agua. So ito po yung mga cuttings natin ng Madre de Agua. Ang kagandahan po nito ay nagagamit natin pampakain sa ating mga alagang manok. Kung may baboy kayo, may kambing, may pato, pabo, kung ano-ano pa man. So maganda nito, may tanim po kayo dyan sa farm nyo o kaya sa bakuran nyo. Papatubo po natin to
Kasi magbebenta tayo. So pwede naman ibenta tong cuttings na to. Binibili na po to. Kaya lang, ang gusto ko pong ibenta, syempre yung may lumabas ng tubo para sigurado na yung makakabili tutubo talaga. So mayroon tayo ditong garden soil, tapos used kukupit, yung mga gamit na natin na kukupit. So hindi na sasayang yung mga used kukupit natin, pwede pa rin natin gamitin sa pagtatanim. So ang gagawin lang natin dito, kalahating garden soil. So itong garden soil na to, binili ko rin po to. In order ko rin lang. Tapos i-mix natin ng kukupit, yung gamit na nakukupit. Ayan. Garden soil saka kukupit po yung gamit natin dito para tumubo. Ito yung maliit lang na plastic na pagtutubuan, tapos itutusok natin siya. Ayan. Tusok natin. Papaugatin ko lang dito mga kagaya. Tapos pag umugat na, tapos may sumuloy na dito, ayan, pwede na natin ibenta. Yun lamang mga kagaya. Maraming salamat. Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So ngayon mag-harvest tayo ng ating tanim na plant kangkong sa ating mini aquaponics. So hindi lang po dalawang beses nating na-harvest yan. Makikita nyo yung mga lumang sanga na yan. So marami-rami na tayong na-harvest dyan. Ito po yung simple illustration ng aquaponics. Meron tayong isda dito. May halaman tayo sa taas, tapos yung dumi ng isda hinihigop ng ating pump. Yan, may pump, may tubig yan, ayan, tumutulo, pumupunta rito sa taas sa ating growing bed. May hydroton tayo dyan na nagsiserve as filter, tapos yun din yung growing bed ng ating kangkong. So ayan, cycle. Tapos itong tubig babagsak uli dito sa ating sa isda. So cycle lang siya. Yan, yung ating halaman nagbibigay din ng oxygen sa ating isda, yung isda naman natin ang nagbibigay ng pataba sa ating halaman. So yan yung nangyayari sa ating nature. So yan, parang ginagaya lang natin, cycle siya. Ito yung maliit na aquaponics. Meron po kaming malaking aquaponics. So ngayon i-harvest na po natin, ha. Tingnan nyo kung gaano kasariwa yan. Ayan. Kasi magluluto si Mrs. ng munggo. Ganda, fresh yung ating kangkong. At makakasiguro po kayo pag tanim nyo malinis. Ayan, no. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung talong natin. Yan. Talong? Ay, kangkong pala, kangkong. Yan, yan. Ang ganda yung kangkong natin. Plant kangkong po to. Ito yung sinasabi nilang, ewan ko bakit Chinese kangkong eh. Nandito naman sa Pilipinas eh. Dapat hindi Chinese kangkong to. So plant kangkong lang mga kagaya. Yan. Sarap po. Biruin nyo, ganito kaliit lang. Mayroon na kayong pang ulam. Oh. Tingnan nyo kung gaano karami. Pag binili po natin to, kung gaano karami, oh. Pang ulam na. Ayos mga kagaya. Maraming salamat.
Mapagpalang araw na naman mga kagaya. Ayan, yung kukunin natin ngayon, nakikita nyo ba yan? Ayan. Yan yung puso ng saging. Alam nyo ba kung anong masarap na luto dyan? Kami ginagataan lang yan at saka tinotorta. Kayo mga kagaya, ano yung luto yung ginagawa nyo rito sa puso ng saging? Kunin natin ngayon yan. Ayan, meron tayong dalang pang ani dito ngayon. Ayan. Kailangan din anihin to kasi para lumaki yung bunga niya. Yun. So, ayan mga kagaya. Ayan, may pang-ulam na naman tayo. Sarap nito sa gata. Gagataan. Ayan. Kayo mga kagaya, anong luto yung ginagawa nyo dito sa puso ng saging? Ito. Mag-aantay na naman tayo ng mga isang buwan siguro. Ayan, may ma-harvest na naman tayong saba. Masarap po tong saba namin. Ayan. So may ma-harvest na naman tayong saging. At ito ay may lulutuin na naman tayong pang-ulam. Ayan.